ang reason naman kasi nun kaya rin namin ginawa yun, is of course para ano, para hindi hindi mamatay ba yung ano, yung movement and Mm. hindi tanggapin ng mga tao yung nangyari kay PRRD. Pa and Mm. like what I explained earlier, yung nangyari kay PRRD kasi, for me kapagka hindi nag-push back yung mga tao doon, "Ay tang-ina deserve nating lahat na ninanakawan ng trilyones. Deserve natin lahat yung kung ano yung mga kaputahang nangyayari ngayon sa bansa, deserve natin yun." Ayaw niyong push back, eh. Ayaw natin Yeah. mag-push back, eh, ayaw natin lumaban, eh, 'di ba? Eh, hindi naman natin kayang makipagpatayan, hindi naman natin kayang gumawa ng gulo, 'di ba? Mm. This is actually a very, very simple act. It is within Mm. our institutional framework, in fact. It's not even revolutionary in a sense kasi wala ka namang nilalabanan na government ano di mo naman nilalabanan yung gobyerno dito, eh. Umaasa ka na yung gobyerno natin sa ano, sa katauhan ng Supreme Court would do the right thing. Alam mo, ito lang masasabi ko, nung panahon ng tumatakbo si PRRD ng presidente, walang nakakakilala sa kanya. Ang alam lang ng mga karamihan ng mga tao tungkol sa kanya, yung sinasabi ng mainstream media na ganito siya, ganyan. Anong ginawa ng mga tao? Ako na lang, Ma'am Sas. Ah. Ano lang, ano lang, una ko narinig sa Duterte noon. Nasa com shop pa ako. Sarado na yung com shop eh. Nag-ano lang. Sabi, saan ba ito si Duterte? First time ko lang siya narinig eh. Tapos, sabi ko, shit eh. Doon ko nakita yung ano niya, yung parang, basta video niya siya, sabi niya na, ini-introduce yung sarili niya. Tapos yun na, nag-research na ako na yun. Basta social media. Doon ko na siya nakilala. Oo. Like, yung mga tao, they actually do their own research. Nung panahon na yon, bakla, tapos 'di ba dinlame nila nun, kasi may fake news. Bakla people actually went out of their way in order to learn check about on who Duterte is. Yes. Ang tawag dito, alam mo meron akong gustong i-topic nakalimutan kong i-open kanina. Okay, gawin mo na ngayon. Gusto ko lang pag-usapan yung skandalo sa US, yung kay Jeffrey Epstein. Na naman, paulit-ulit lang natin pinag-uusapan yan. Hindi pa natin napag-usapan yun, Okay, what about it? Na-arresto recently on suspicion, na-arresto si Prince Andrew. Ayun. Actually, yung mga bansa na-mention, na-involve, yung mga personality sa government nila, nag-start na sila ng investigation eh. Ayun. And I just wanted to say na yung situation like Jeffrey Epstein, ito yung extreme na resulta ng social climbing. Yung toxic na social climbing talaga. Yung alam mo yung fake it till you make it na diskarte sa social climbing. I know that. That's why ayoko talaga ng social climbing, to be honest. Because yung mga napupunta kasi sa ganyan, ng mga social climbers, kasi marami akong kilalang social climbers sa buhay ko eh. And iisa ang profile nila. And yung karamihan sa kanila, kakilala ko na napakatagal na, ganyan. And meron talaga silang, una-una, karamihan ng mga social climbers, they need external validation. As in, grabe talaga yung need nila for external validation. And they really, maybe because of their childhood or whatnot, and they cannot spend time alone. Alam mo yon, karamihan sa kanilang ganyan, kailangan talaga tapos grabe yung kanilang sense of insecurity sa napakaraming bagay.
As in sa Kasi napaka social climbing is actually, you must have certain level of insecurity. That's why you're doing it eh. so much. Grabe talaga. Grabe. Oo. Karamihan ng social climber. Actually, lahat ng social climbers na kakilala ko. They need external validation. Oo, And insecure. Insecure. super talaga silang insecure sa mga sarili nila na hindi mo malaman kung ano bang insecurity. Oo. And kaya ayun. And ang nangyayari na niyan sa mga yan, they have ayun na nga, hindi sila kaya yung nangyayari kay Jeffrey Epstein, kita mo si Ghislaine Maxwell, napakayamang Maxwell. babae, nasa Oo. kanya na lahat, bilyonaryo. Oo. Paano ka napunta sa ganyang buhay? Oo. Nag-ano, ang tawag dito, nalugi pala yung ano niya eh. Parang naghirap sila ng, na-skandalo pala kasi yung parents niya. Yung tatay niya, parang nung namatay, basta yung ano, yung bilyonaryo, lumaki siyang bilyonaryo. Pero, yung kanyang parents, basta na-involve sa malaking scandal sa UK. And then, Mm. nagpunta siya sa New York in order to redeem her socialite status, ganyan. Yeah. So ang nangyayari is ayun na yung ano nila. Yung Anto, are you referring to I'm not referring to anyone. I have a lot of friends who are social climbers. Had. Sad. Tapos sila talaga yung karamihan pa ng mga social climbers. Sila yung malapit sa shady personalities. Kasi at karamihan pa dyan sa mga social climbers, gusto nila yung biglang yaman. Oo. They want to get rich fast. Quickly. Oo. And gusto talaga nila ng super mag-display ng mga karangyaan on Facebook. Kailangan talaga, yan ang karamihan sa kanila. Kailangan talaga yung mapakita nila sa mga tao na, kita mo, I made it, ganyan, ganito. But they're really empty, no? They really When empty. people flex kasi that they made it, ibig sabihin nun, they haven't. They haven't. Kailangan nga talaga, they need to convince themselves that they made it, ganyan. Ngayon, itong mga to, kaya itong kay Epstein, it's bound to happen. Kasi, kita mo karamihan na kasama niya, di ba, yung mga mayayaman. Karamihan ng mga mayayaman, they lived empty lives. And, at binigyan niya ng thrill yung buhay nila na kumana ng mga bata. Kita mo, karamihan ng mga nandun sa kanya ang pangit nung high school. And karamihan ng mga yan, may frustration yan nung high school sila, they were unfuckable. Super. Tingnan niyo itsura ni Epstein nung bagets. Diyos ko, girl, ang tsaka. Kaya ito, nung karamihan ng mga yan, alam mo yung sobrang, nung high school sila, they're unfuckable. So, ngayon, nung tumanda na sila at nagkaroon sila ng pera, parang they're trying to fulfill their dream nung high school noon na makaano ng kaedad nila nung high school. So, they are living out something, they're living out a life that they were not able to live in high school. Kaya ayan, gusto nila kumana ng bagets, ganyan. So parang ano mapapala mo? Wala. Ano dyan? Ano mapapala mo? Wala kang alam sa buhay yan. Diyos ko, dahil, girl, at saka kayang kumana ng super mas bata pero sa'yo. si Jeffrey Epstein na siguro yung pinaka-successful na social climber, ano? Yeah. Well, hindi naman siya successful on his own. Di ba sabi nga nila, ano siya? Spy. Oo daw. Spy siya. Probably an agent. Ano yun yung access agent?
access agent. Ginawa siyang access agent na Mm. trained in order to do honey trap. Tapos, Mm. ayan yung eksena. Pero, ako talaga, I really think that parang, whatever happened in the Epstein scandal, dito natin Mm. nakita na Western elite is so fucked up. And this is the people who Oo. are leading the world. Oo. And these are the people who teach us what to do. No, with our lives. Tapos putya sila. Oo, can you imagine? There are a bunch of losers. There are a bunch of pedophiles. There are PDFs. And there are a bunch of my God, kung totoo man yung kumakain sila ng babies, my God. Oo. Totoo. Kasi There are a grabe yung bunch of allegation dun yung eating babies parang. there are a bunch of psychopaths. Actually, Oo. kahit magbiro ka man lang ng ganun sa email, girl, what kind of mind? Why would you, di ba? Diyos ko. Pero Hindi sana Di ba, halimbawa si Elon Musk, bilang, nakakaloka si Elon Musk na yung mga email niya na, cute girls for the win, kailan ba ako pwedeng pumunta dun sa island mo? Oo. When's the wildest party? Ibig sabihin niya, alam na may party. Alam din niya kung ano nandun. Sinasabi niya, cute girls for the win. Hindi ba? Na parang, So even Elon Musk is the range. Like, meron siyang, tapos diba yung sagot niya na, hindi ko kailangan si Epstein to get young girls, ha? Tapos nireplyan siya ng mga tao. So you mean to say that you are so rich that you don't need Epstein to fulfill your PDF fantasy? Diyos me. Nakakadinig, Fear na baby diba? bata daw nagpo-produce ng hormones na nakakabata. Ano yung fear ng baby or bata daw? Nagpo-produce ng hormones na... Oo. Really? When you eat... Oo. Ay, ito na, may, ayan o. Adrenochrome? What's adrenochrome? Adrenochrome? Okay. Adrenochrome is a chemical compound produced by the oxidation of adrenaline. It's a potential cause of schizophrenia. Bakla, ano pinagsasabi yun? Ano to? It was It's produced by the oxidation. A persistent rumor, pero rumor lang pala to. A persistent rumor that global elites torture children to harvest chemical and adrenochrome from their blood. Teka. Ano to? Ay, nawala yung ano. Which they then inject in order to stay healthy and young. Hindi naman totoo yan. Bakla. Anong hormone na pinoproduce ng baby that you're not producing? They are producing the hormones that you're producing as a baby is the same kind of hormones that you're producing now as an adult. They're only producing it at a different rate, different amount. Paya. So, understand biology. Okay. Read more science rather than just memes. So ayun na nga. So itong kay Jeffrey, I think merong mga Jeffrey Epstein sa Pilipinas na ganyang level. Talaga? Girl, di ba yung Harvey Weinstein nga bakit I'm pretty sure sa Philippine showbiz meron tayong version ng Harvey. Oo, yan. That I'm very sure. Pero yung talaga yung this person who would have an island and invite all the, ganon. Meron yan, pero sila, drogay.
Ah, posible. Island talaga. Meron yan, gay and sex parties na may mga maraming involved. Mm. Ganyan. Pero I don't think to the extent that they will eat. Actually, if you eat human flesh, it would actually produce pero parang di ako naniniwala dun sa human flesh kasi it will actually have an adverse reaction to your body if you eat human flesh. Talaga? Yeah. Oo. Oh, yung mga cannibal, 'di ba? Meron silang certain feature. Yeah. May parang ano, parang nagiging magkakamukha sila. Yung mga nagpa-practice ng cannibalism. Ano Ayun. siya actually, if you eat human flesh, magkakaroon ka ng neurodegenerative disease. Mm. So you're actually going to it's actually going to produce disease. It's not gonna lengthen your life. Oo. You're actually gonna Mm. yeah, ano talaga siya, you're gonna get sick. Mm. You're not gonna be beautiful or whatever. You will literally get sick Oo. because the human body didn't evolve in order because the human body didn't evolve in order to eat Oo. their fellow species. Ano, may mga allegation kasi na parang ritual, ganon. Part ng ritual. Maybe mga siguro, actually I'm not really sure about its ritual. I really think it's really mental disorder. Mm-mm. Let's not glamorize it that meron kasi silang cult. No, it's just mentally ill people. Mm-mm. They're psychopaths. Mm-mm. Nothing to do with they're mentally ill na mga tao na nagsama-sama at kinukonsente ang isa't isa. Isa't isa. Mm-mm. It's as in these are groups of psychopaths that found a way to express their psychopathy together. Yung mga ritual, don't glamorize it. They're just psychopaths. Simple. Mm-hmm. And they are, ayun na nga, kasi si Epstein, kita mo, di ba? And gano'n naman talaga, no? It will, his fall was so disgraceful. He died by self-exiting, di ba? So, ayun lang masasabi ko dyan. And nakakaloka na ang daming involved. So, I think siguro, ang tanong na nga lang sa Epstein file, who is not involved? Who is not involved? Yung mga hindi nila yung mga dinidemonize nila, yun ang involved. Ayun ang hindi involved. Anyway, Ryan, very, very quick ha. Sorry ano ang tawag dito, kailangan na natin mag-end live. Ayan. Meron kang gusto i-share? Dinig na po ba? Oo, dinig na. Naririnig mo na kami? Opo, thank you. Ayan, okay. Oo. Yun. So quick lang, tawag dito. Sa mga magko-connect next time, nalaman ko lang din, dapat pala hiwalay na browser. Kasi ginawa ko yung pop-up browser sa Facebook app. Dapat pala hiwalay. So, inopen ko siya ng hiwalay. Kaya naging okay. Yun. Second, ayun, siguro quick na lang, yung saan po ba magkakaroon ng campaign, signature campaign malapit sa, Pembo? Kasi taga Pembo ako. Makati ka? Makati, yeah. Opo. Oo. Yung tagig na ngayon. Oo, hindi ko pa alam kung kailan. Pero kung kunwari, kasi lahat naman pwedeng mag-join eh. Pwede kang mag-download ng signature sheet. Tapos magpapirma ka sa mga friends and families mo, ganyan. So hindi nyo na kami kailangan na intayin. Sa totoo lang. Everyone can take part. All you need to do is to download, and then since nasa Manila ka, pwede mo ako i-message para mabigyan kita ng instruction on how you can send it to us. Ganon. Sige. Ano lang naman yon. So yun, yung iba kasi gusto nila doon sa signature campaign mismo sila magsasign. Well, siguro dahil it's more fun, baka makita nila yung favorite nila ng mga ng mga vloggers, ganun. Yun. Pero hindi naman siya necessary na doon. The download nyo lang, sign, and then send. Ayun.
Yan, nakita ko nga nakaraan yung yung link. Nawala sa utak ko. Pero sige, Mm. thank you. Magme-message na lang ako. Siguro in my Oo. own little way. Oo, Sige. punta ka sa trykaminaman.org para ma-download mo yung signature sheet. Sige, Ayun. sige po. Ayun. Siguro third, kaya try ko rin i-compose na ganun. Siguro third, parang, natanong ko na to kay Ma'am Sas last time. Sa inyo, lalo sa'yo, Ma'am Joey, like, kaya try ko lang intindihin, no, na parang, paano mo na-survive to? Grabe, ano ka? Naglalakbay ka buong Philippines just to do signature drive. Tapos halos, I don't know, full time ka ba nag-vlog? Na paano mo nasusurvive yung daily living ng ganyan? Kasi sa akin ko ilalagay ko yung sarili ko, hirap dahil ako may pamilya ako, may mga anak ko. Mm. Ang hirap. Although andun yung puso ko talaga Mm. pagdating Well, sa one thing, wala akong anak. yeah. Yun isa sa pinaka-importante, wala akong anak, so wala akong binabantayan. So, pangalawa, I can do things remotely, gano'n. Tapos yung mga kasama rin namin dun sa signature campaign, almost everyone can actually work remotely, gano'n. Pero gano'n pa man, ano rin ang tawag dito, marami rin akong na-lose. Meron rin akong mga kasi nung nagsi-signature campaign ako, hindi naman ako nakaka-vlog, eh. Ayun, kasi nagsi-signature campaign lang kasi pagod na talaga, nakakapagod talaga, gano'n. Pero ayun nga, parang ang reason naman kasi nun kaya rin namin ginawa yun, is of course para hindi mamatay ba yung yung movement and hindi tanggapin ng mga tao yung nangyari kay PRRD. And like what I explained earlier, yung nangyari kay PRRD kasi, for me, kapagka hindi nag-pushback yung mga tao doon, tang-ina, deserve nating lahat na ninanakawan ng trilyones. Deserve natin lahat kung ano yung mga kaputaang nangyayari ngayon sa bansa, deserve natin yun. Ayaw niyong pumushback, eh. Ayaw natin mag-pushback, eh. Ayaw natin lumaban, eh, 'di ba? Hindi naman natin kayang makipagpatayan, hindi naman natin kayang gumawa ng gulo, 'di ba? This is actually a very, very simple act. It is within our institutional framework. In fact, it's not even revolutionary in a sense kasi wala ka namang nilalabanan na government di mo naman nilalabanan yung gobyerno dito. Umaasa ka na yung gobyerno natin sa sa katauhan ng Supreme Court would do the right thing, 'di ba? And I felt that we have to exhaust everything. O pagka kunwari lumapit tayo sa Supreme Court pagkatapos hindi rin tayo pinakinggan ng Supreme Court, sabihin ng Supreme Court, ang tawag dito, justified yung Academic. pagdating ng PRRD, tang-ina mag-isip-isip na tayo ditong lahat. 'Di ba? Kasi kung legal 'yan at okay yung ginawa kay PRRD, mag-isip-isip na tayong lahat diyan. Ako, I will seriously think if they're going to say that the kidnapping of PRRD is legally justifiable at alis na ako Pilipinas. Si PRRD, Siguro, nung kinidnap si PRRD, may magpapa-signature campaign kasi sikat siya, maraming nagmamahal sa kanya, dati siyang presidente. Tangina pag ako kinidnap, sino magpapa-signature campaign sa akin? Wala, eh. 'Di ba? Kunwari ikaw Ryan, ikaw kinidnap pagkatapos ikaw tinapon sa ibang bansa. Sino magpapa-signature campaign sa'yo? 'Di ba? Sino makikipaglaban para sa'yo? No one. 'Di ba? So, sa akin parang yung ganito, kung kaya nilang gawin 'to sa presidente, kaya nila 'tong gawin to anyone. And maswerte lang si PRRD kasi maraming nagmamahal sa kanya. Paano sa atin na wala namang nagmamahal, 'di ba? Paano sa mga katulad natin na wala namang nagmamahal? So, para sa akin, of course, yung consciousness ng mga Pilipino sobrang hilaw pa at wala pa tayo dun talaga sa very very, awakened point ng mga dapat nating gawin. O di let's take baby step. Ito ang kaya nating gawin, pumirma, then let's do it. 'Di ba? Just at least to show that we are pushing back. At least to show that we really do not like what is happening right now. At least we are we are trying to utilize our government institution
to convince them to protect the people. Ayun, so yun lang. I think I'm really very passionate about it. So I find the way to do it na kaya kong hindi rin naman kasi Ryan, hindi rin naman kasi ako yung tipo ng tao na I will bite more than I can chew eh. So parang sa akin yung sakto lang, yung kaya ko lang gawin. Ganun, di ko naman kayang magpakabayan, di ko naman kayang mamatay, di ba? Di ko naman kayang makipagpuksakan sa mga tao sa Malacanang, 'di ba? O dito tayo sa legal, 'di ba? Dito tayo sa within the institutional legal framework. Ayan. Siguro nabasa ko yun, nasubaybayan ko yung yung Iyo, yung about dun sa niya, di ba may mga reservation siya dun sa signature campaign. May mga siya na parang, gets ko siya. Pero syempre, kumbaga parang... Ito kasi, the signature campaign is not going to argue legally. Ito kasi yung hindi naiintindihan ng mga tao. The signature campaign is not arguing legally. Okay? The signature campaign is urging the Supreme Court to decide. The legal battle is within the 4 GR numbers. Nakita niyo, tatandaan niyo yung 4 GR numbers na sinasabi ko, yung petition, yung temporary restraining order, yung petition questioning the cooperation of the Philippine government to the ICC, pagkatapos yung 3 habeas corpus cases. The legal battle are there. It is already there. The signature campaign is not adding additional arguments or whatsoever. The signature campaign is just asking the Supreme Court to decide. So, hindi, walang magagawa yan. The Filipino people are waiting for answer. Kanino tayo pupunta? Yeah. Kanino tayo pupunta? Those people who are saying, hindi yan may impluwensya ng Supreme Court. You look at the speech of Justice Leonen. You listen to the mandate that he articulated. They are the court of the people, and their mandate is solely to serve the people. And we are the people marching to the Supreme Court demanding that they work for us. So can they say no? Ako tuloy, para na-realize ko tuloy ng Joey na, parang ngayon lang nag-pop lang sa utak ko na, tingin ko yung unanimous decision nila dun sa impeachment, legality ng impeachment ni VP Sara is a testing ground para mag-decide dito sa legality ng kidnapping ng rendition ni President Duterte sa Hague, na feeling ko parang ang Supreme Court is either they will do unanimous or hindi. Para kung hindi unanimous, mahirap na mabalikan ka ng administration. Kung hindi ka unanimous, parang mas mahirap kang balikan kayo as an institution kung unanimous kayo nag-vote sa isang tulad sa isang GR number yung sinasabi. Parang ngayon ko lang na-realize na siguro ganun. I don't know, the Supreme Court would have reasons for acting the way they did. But anyway, for me, merong isang matanda na malapit ng mategi dun eh. And I cannot just sit down and speculate that whatever I'm going to do will have no impact. Because what if there is? You cannot just parang maninindigan ka na hindi wala yung impact. Paano kung meron? Yeah. And you didn't do anything. Sure kayo na walang impact? Sure kayo, paano kung meron? And you didn't do anything. I don't think you would be able to forgive yourself. Kung kunwari, meron palang chance pagkatapos you did not grab it. Meron palang way. Kasi, 100% hindi makakauwi si PRRD kung wala tayong gagawin. Ngayon, kung meron kang gagawin, hindi tayo sure kung pakikinggan, hindi tayo sure kung magkakaroon ng impluwensya o hindi. But we express our sentiment. We think that this is incorrect and we are not allowing it. And we think it is the Supreme Court who can correct it. And then let us make the Supreme Court know that we are hoping that they're going to do the right thing and decide on it.
Ngayon kung magde-decide sila, hindi rin tayo sigurado kung papabor sa atin yun o hindi. Pero kung hindi yun pumabor sa atin, at least sarado na yung issue. When it comes to when Supreme Court is concerned. 'Di ba? Did we think of something else? Paano kung pumanig? O edi nagkaroon ka ngayon ng better odds on how to bring PRRD home. Now, if you're not going to do anything, walang odds. 100% sure hindi makakauwi si PRRD. Ayan. Siguro, ano Ma'am Joey, like, parang kung sa akin parang normal lang ako na do this. No? Yung sa tabi-tabi lang, girly lang. Hindi gaano maingay, gano'n. Na parang, gets ko siya yung part na para yung ginagawa si Nature Camp. Totoo lang. Parang fraction lang yan ng sakripisyo ni PRRD sa ginawa niya sa Pilipinas. Sobra, fraction na in the sense na hindi lang yung legacy niya 6 years, hindi. There are so many carry over yan there are Carry so over many yan there are so many layers to it. Kasi kung Na kunwari, there are so many layers to it. Kasi kung kunwari, eto na nga yung situation ni PRRD. Pagkatas we are always making excuses na, ay hindi, wala na tayong magagawa dyan. Ay hindi, dyan na mamamatay yan si PRRD sa The Hague. Wala na tayo, hindi na natin mababago yan. Yan na talaga ang kapalaran niya, ganyan-ganyan. You think we deserve to have another PRRD kung ganun tayo mag-isip? Wala, sa totoo lang, kung ganun tayo at hindi natin ipapakita doon sa mga taong nagsasakripisyo na kaya rin natin silang ipaglaban, then perhaps deserve nating malunod sa baha lahat. That's the truth. I'm so sorry. If you're not going to choose to do anything, and if we're going to keep on thinking that eto na talaga yan, eto na ang fate niyan, wala na tayong magagawa dyan, diba? And we did not even try, deserve nating malunod sa baha lahat. Hindi natin deserve ng taong may magsasakripisyo para sa bayan. Diba? Ayun, so yun ang, ganun ko pinaprocess kasi yung sitwasyon. So, siyempre may kasamang passion, may kasamang na, awan ko, ako kasi yung tipo ng tao na feeling ko kung may magagawa ako tas hindi ko ginawa, tas itinulog ko lang, feeling ko doon ako maka-heart attack. Doon ako mamamatay. Siguro, siguro lang Ma'am Joey, tawag dito. Siguro, I don't know kung nakikita mo or napapansin mo or what, pero kayo ni Ma'am Sas, yung ginagawa niya everyday, in a simple way, it creates impact, generational impact sa amin. Kami mga nasa gedli na like, nag-scroll lang sa Facebook, pero along the way, kayo, parang we see you as thought leaders na when things that you say or said make sense to us, it form our framework, our policy preference, it make us mature politically, at least in our own way, na eventually parang in a wider or broader sense of things, na siguro tingin ko ito ang pinaka-legacy ni Duterte bilang Pilipino, hindi na bilang presidente, pero bilang Pilipino na parang mala Rizal, mala Bonifacio na generational impact somehow mapapasa ko to sa mga anak ko. Pag sila na ang decision maker, sila na ang boboto ng presidente, somehow I handed them some policy preference, some framework na galing kay PRRD na ayun ang pagkababasihan nila ng pagiging pinuno, leader ng Pilipinas. It can be Duterte or somebody else, pero yun, I think ko ganun. Ayun na lang pinaka-sense lang lahat ng ginagawa ninyo. Ikaw, si Ma'am Sas, lahat. Ayun na lang Hindi lang naman yung nakikita natin ngayon Yung 100 years kung buo pa ang mundo, no? Parang kung may Pilipinas pa, sabi nga ni Inday, wala ng Pilipinas Diba? Kasi global warming na, Pero kung meron man... Wala ng Pilipinas kasi baka may Mindanao Nation na, ganyan.
Hindi natin alam. And anyway, Pero yun, Ryan, gusto ko lang sagutin bang ko lang. mag-thank you. Thank you, Ryan. Maraming salamat. Ayun, sabi ni JR Felix, magkakaroon ba ng hearing sa SC regarding the petition? Yung sa amin, hindi namin gusto. Hindi namin gusto na magkaroon ng hearing para doon sa manifestation na gagawin namin. Ang mensahe lang na pinaparating namin sa Supreme Court is that there are a lot of people who are waiting for the case to be resolved. Yung fact that a lot of people wait for the decision, wait for the SC to settle this issue once and for all. And so we urge them to take a look at it and act on it in the most urgent manner possible. So wala naman kaming mali kasi yung yung iba kasi parang sinasabi nila walang effect ganyan. Walang effect ang signature campaign, walang ganyan, hindi yan papakinggan ng Supreme Court, ganyan, emerut. Technically, may truth doon. Kasi it's not purely a legal action. It is a sentiment being expressed before the Supreme Court, hoping that the Supreme Court will be moved and, change their course of action. Instead of not working on it, they will work on it. Ganon. Yung iba kasi parang yung feeling lawyer sila na wala namang effect yan. If you're going to be very, very, actually hindi rin namin siya gusto na magkaroon ng legal effect in a sense that mag-i-hearing yung petition namin. Ayaw rin namin yun. Ayaw ko rin nun. Personally, ayaw ko rin nun na i-hearing niya yung manifestation na maraming pumirma. Mm-hmm. Siyempre, pagka ginawa ng Supreme Court, lalong na-delay, di ba? Lalong na-delay. Wala ka namang fina-forward na additional issue kasi nga, yung legal battle is within the 4 petition already. What we want is for the battle to move. Magkaroon na ng, sino bang mananalo dyan sa gera na yan, sa legal battle na yan? That is the purpose of the signature campaign. Yun yung purpose ng signature campaign. And that is a fact that the Supreme Court cannot look away. Some people say the Supreme Court will not pay attention to it. But I beg to disagree. Because if there would be a lot of people who signed and expressed that this is a matter important to us, neglect of duty ba yun? They cannot look away. Yes. They cannot look away. And you listen to the to the speech of Justice Leonen. Alam mo, ito lang masasabi ko, nung panahon ng tumatakbo si PRRD ng presidente, walang nakakakilala sa kanya. Ang alam lang ng mga karamihan ng mga tao tungkol sa kanya, yung sinasabi ng mainstream media na ganito siya, ganyan, anong ginawa ng mga tao? Yung signature campaign. Hindi. Anong ginawa ng mga tao noon? Sorry. Ako na lang, Ma'am Sas. Una ko narinig sa Duterte noon. Nasa com shop pa ako. It's kanto. Sarado na yung com shop eh. Lang. Sabi, saan ba ito si Duterte? First time ko lang siya narinig eh. Tapos, sabi ko, shit eh. Doon ko nakita yung niya, yung parang, basta video niya siya, sabi niya na, ini-introduce yung sarili niya. Tapos yun na, nag-research na ako na yun. Basta social media. Hindi ko na siya nakilala. Oo. Like, yung mga tao, they actually do their own research. Nung panahon na yon, bakla, tapos di ba, dinlame nila nun, kasi may fake news. Bakla, people actually went out of their way in order to learn about who Duterte is. Yes po. Ako na lang. Research ko siya. Tapos doon na siya nag-make sense na parang yung tulad nga siya sa yung binabalik ko yung mga sinabi kanina yung isa yung prior ako nagsalita. Yung inaano niya mga kaibigan niya sa campaigns na marami sinasabi na parang tapos sinabi rin ni Ma'am Sas na ilang election cycles na silang talunan ng things na tayo proven na tayong winner. I mean, siguro
in a collective sense ng preference natin ng politics. Siguro hindi na personality, pero yung preference natin paano tatakbo ang Pilipinas. Na-prove na tayo na ito na yung nananalo, ito yung gusto ng tao. Na Yun nga, parang PRRD is evolving to an idea. He's becoming an idea. Ayun. He is ayun almost nakita ko. ideological. He is almost ideological. Parang ayun nakikita ko kila Barzaga, kila Leviste, na parang tawag dito, na ngayon somehow nakita ko rin kay Sara, kay Inday, hindi ko rin siya masisisi. Siguro gusto rin niyang somehow may mga interest din siya na gusto rin niya protektahan ng family niya, hindi maulit sa family niya yung nangyari kay PRRD after niya ng term. Siguro may mga ganong interest, pero overall, parang ito yung realidad ng mundo na kung ano yung gusto ng tao, ang ginagawa ni Inday, gusto niya ang polisiya na tinatahak niya, policy preference niya, independent foreign policy, infrastructure push, transparency, anti-corruption, gawa, anti-insurgency. Ayun ang gusto ng karamihan ng Pilipino na siya lang yung pangalan. Pero eventually, magbe-benefit din siguro ang family niya. Oo, nirepresent niya yung desire ng mga tao na Exactly. Na parang ay na lang siguro somehow gusto kong sabihin na comfort sa atin. Siguro marami sa mga DDS na tulad ng ganina na maraming iniisip na po-overthink, pero ayun yung comfort natin na as a nation collectively, gusto natin yung the best para sa Pilipinas. Ayun na lang na huwag na tayong gaano magpa-apekto sa mga iba ang gustong tahakin. Hindi ko rin sila masisisi. Siguro, mga kampiks, meron silang valid naman ang gusto nila para sa Pilipinas. Pero ito yung klase ng ito yung klase ng gobyerno, politika, pamamahala na gusto na karamihan tayo democracy tayo. Ganoon na parang kayo naman bilang mga we treat you as thought leaders na ako, thank you na sa inyo. Any possible chance na meron ako, I always, kasi ang hirap na ginagawa niyo. Ilalagay ko yung sarili kong hirap sa inyo, sa ginagawa niyo. Siguro kung single ako, pwede pa akong makisabay. Sasama talaga ako sa inyo. Sa solo. Yun yung lamang ko sa inyo, wala ka sa akong anak. Yeah. Ang hirap kasi. May mga, siyempre iniisip ko na yung future ng mga kids. So, ang hirap. Pero, anyways, in my own little way, I'll try my best na, siguro, quick background lang, kasi ako, since grade school ako, mahilig na ako sa history. I read history books talaga. Passion ko siya. Kaya, siguro, madali ako na-connect in that way na yung mga struggles natin from the very beginning, Spanish period, American period, Japan. Siguro may awareness na ng konti. Tapos, naulma lang ni PRRD along the way. Tapos, yun lang. Thank you. Anyway, welcome. Let's continue to push back. Anyway, mag-end live na ako kasi for 3:30 na matulog na tayo. Ayan. So magandang gabi sa inyong lahat at mag-thank you na rin ako. Ibababa na kita, Ryan, ha? Ayan. At ibababa ko na rin si Sas.